Grabe si Loki mga tol, eto finally nagbabalik na nga tayo sa present timeline ng kwento. Napakatagal na nga nung huli nating makita ang mga Straw Hat at talagang excited na nga tayong makita silang muli. Grabe yung pinakita ni Loki sa chapter na to mga tol, hindi lang kidlat yung kaya niyang gawin, kundi nagagawa niya nga rin ang freezing attack mga tol. So One Piece chapter 1171 spoiler at ang title nga nito ay Ragnir. Sa cover page ay makikita natin si Zoro kung saan meron siyang pusa sa ulo niya. At nagsimula ang chapter kung saan sinasabi na matapos mawala ni Harold nagkaroon ng backlash kay Im-sama at ayaw na nga raw nitong magpadala pa ng isang God's Knight sa Elbap. Hindi ko lang sure mga tol kung ang ibig sabihin ba nito may nag-aklas kay Im-sama o di kaya naman matapos mapatay ni Loki si King Harold nasaktan nga ng husto si Im-sama dahil syempre sa konektado nga sa kanya ang mga Holy Knights. Dahil dyan baka naisip niyang hindi kaya ng mga Holy Knights si Loki at kung magpapadala pa siya ng mga Holy Knights baka mapatay lang din ito. Kaya siguro mga tol ngayon sa present nandyan na nga siya at sumapi kay Gunku. Kumbaga alam niya na nga yung threat ng Elbap at gusto niyang siya na nga mismo ang mag-handle nito. So sinabi rin ni Imo mga tol na hindi raw talaga magiging affiliated sa world government ang Elbap dahil ang bansang yun nga raw konektado sa mga D. Kaya ayun, ewan ko nga ba mga tol kung bakit ipinipili talaga yun ni Harold. Anyway, eto back to the present mga tol, natapos na yung 3 minutes na paliwanag ni Loki. Dahil dyan humingi nga ng paumanhin si Haru din mga tol at pinalaya niya na nga si Loki. Pero suddenly habang nangyayari yan, yung Dragor Skeleton Monster bigla na lamang nalaglag mula sa itaas. Dahil dyan mukhang naalerto na nga sila mga tol na may nangyayaring masama sa Sun World. Sinabi ni Loki na nakakalipad naman daw siya, umuna na sa taas ang mga kasama niya at siya na ang bahala sa nalaglag na monster. So dyan pa lang mga tol may hint na maaaring dragon talaga ang devil fruit nitong si Loki. Dahil kung Finrer nga wala namang pakpak yun para makalipad. Kaya possible na Nidhogg talaga ang devil fruit niya. Si Luffy naman mga tol nanatili dyan sa baba dahil sa gusto niya nga makita kung paano lumaban si Loki. Interesante nga siya mga tol at mukhang gusto niya nga talagang pasalihin si Loki sa mga Straw Hat. Kaya mula nga dyan pinakitaan na nga ni Loki mga tol gamit ang Ragnar, ginamit niya ang attacking Niflheim. At sa tindi nga niyan mga tol na-freeze nga ang skeleton monster habang si Luffy nga mga tol talagang manghang-mangha sa kapangyarihan ni Loki. So grabe to mga tol dahil ibig sabihin hindi lang isang element ang kapangyarihan ni Loki. Nakakagamit nga siya ng thunder at freezing attack kaya possible na nakakagamit pa nga siya ng iba pang mga atake. Parang kay Kaido mga tol kung sa nakakagamit nga siya ng fire dun sa Polo Breath, meron din siyang wind attack at yung thunder bagwa. At ang creature nga na nakakagawa niyan mga tol ang isang dragon. Kaya possible na talagang meron nga ring dragon devil fruit etong si Loki. Siguradong bakbakan nga to mga tol pag nakakyat na si Luffy at Loki at magiging maganda yung laban pag nakaharap na nga nila si Im-sama. At tingin ko nga hindi rito matatalo ang Elbap mga tol. So ayun, let me know na lamang sa comment section below kung ano bang reaction nyo sa chapter na to. Bali may break ulit tayo next week mga tol kaya 2 linggo ulit yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. So ayun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!